Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Salpukan ng dalawang motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan sa pool sa CCTV. Isa ang patay. Pulisya nananatiling naka-heightened alert kasunod ng mga kilos protesta ng Duterte supporters sa iba't ibang bahagi ng bansa. 2 taong gulang na batang babae na-trap sa kotse, nasagip sa Lawag City. At Carla Abellana at iba pang kapuso artist nagpasaya sa selebrasyon ng Paniki Town Fiesta sa Tarlac. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patay ang isang rider matapos na makasalpukan ang isa pang motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan. Ang insidente na yan sa pool sa CCTV. Nakatutok Jeric Pasilyao. Sa kuha ng CCTV, makikita na maayos ang daloy ng trapiko sa kalsadang ito ng Barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Makikita rin ang pagpasok ng isang motorsiklo mula sa isang looban hanggang sa masalpok ito ng isa pang paparating na motorsiklo. Natumba ang 2 rider at dinala sa pagamutan. Ngunit binawian ng buhay ang isa sa mga rider. Unexpected siya kasi kung makikita po ninyo, yung isa sa mga victim is nakalabas na po siya doon sa kalahating lane. Yes, so ang update dyan ngayon, sir, actually kahapon nakausap din po namin yung family. Unfortunately, one of the victims passed away. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa datos ng Malasiki Police Station, nasa 29 na ang naitalang aksidente sa bayan mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Although hindi naman po ito talaga makaka-preempt sa occurrence ng vehicular traffic incident, but makakatulong po ito sa aming mga investigations. And then, makakatulong din po ito doon sa mga nearby or adjacent na municipalities na nagkakanducting po ng investigations. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. 21 eskwelahan o voting center sa Dagupan City ang bibigyan ng satellite internet system bilang contingency sa araw ng eleksyon. Alamin natin ang balitang yan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang signal testing at inspeksyon sa mga eskwelahan na magsisilbing voting center ay handang-handa na ang mga paaralan para sa midterm elections. Nakahanda na ang mga paaralan na magsisilbing voting center sa Dagupan City. Kabuang 30 eskwelahan sa syudad ang natukoy na voting center na Commission on Elections matapos ang isinagawang signal testing ng internet service provider sa mga voting center. Bukod sa USB modem na magsisilbing main transmission device sa mga voting center, ay magbibigay din ng satellite internet system o Starlink bilang contingency sa 21 voting center. Ang nakakatuwa ngayon dahil ang contingency natin is Starlink. Supposedly, ang Starlink po ay di-deploy doon sa mga tinatawag na GIDA area sa Parplang. But we are lucky here in Dagupan na mabibigyan ho tayo ng 21 Starlinks na i-deploy sa 21 voting centers. Kabilang ang West Central Elementary School 1 sa bibigyan ng Starlink. Kasi para hindi kami ma-delay, at least pagtapos na dito, mabilis may transmit, may submit na namin kaagad. That is, wala nang aberya. Pagtitiyak ng COMELEC na walang problema sa signal sa iba't ibang voting center sa lungsod. Sa katunayan, sa nakalipas na mga eleksyon ay mabilis at maayos ang transmission sa syudad. These are contingency measure. Ang main transmission device natin sa lahat ng voting centers ay yung USB modem. Chris, bukod sa inspeksyon sa mga voting centers ay tapos na rin sumailalim sa training ang mahigit sa 1,000 na teachers na magsisilbing miyembro ng electoral boards. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, iba't ibang weather systems ang muling iiral at makakaapekto sa ating bansa. Yan ang shearline, amihan at easterlies. Pansamantalang pahinga sa matinding init ang pagbabalik ng amihan na iihip sa buong Luzon. Pero mananatili namang maalinsangan sa natitirang bahagi ng Pilipinas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather,
May tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama ang Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Pangasinan. May malalakas sa ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Produksyon ng itlog sa mga poultry farm bumaba dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Balitang hatid ni CJ Torida. Bumaba ng tinatayang 20% ang produksyon ng itlog sa ilang poultry farm sa Pangasinan. Epekto raw ito ng mainit na panahon. Humina raw kasing kumain ang mga alagang manok kaya humina rin silang mangitlog. Bumaba sir, itlog is maliliit yung size dahil dun sa panahon kasi tag-init diba? Dahil sa kakaunting supply, sumipa na ang farm gate price ng itlog. Nasa 2,400 pesos na ang per box ng small size ng itlog. 2,600 pesos ang medium size at 2,800 pesos naman ang large. Naglalaman ng 12 trays ng itlog ang kada box. Pagdating sa pamilihang bayan, madaragdagan pa ang presyo nito. Sa pwesto ni Marvin, nasa 250 pesos na ang presyo ng kada tray ng small size na itlog, 260 pesos sa medium at 270 pesos naman sa large. Pahirapan din, pahirapan pa rin. Kasi matumal, konti ang bumibili. Kasi mataas eh. May pitang monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa kalakalan ng itlog hanggang sa magbalik sa normal ang supply at presyo nito sa merkado. Tuloy-tuloy ito na price naman up to May na sa tingin namin. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Pulisya nananatiling naka-heightened alert kasunod ng mga kilos protesta ng Duterte supporters sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sundan sa report. Nananatiling naka-heightened alert ang Pangasinan Police dahil sa mga isinasagawang pagkilos sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod ito ng pag-aresto at pagkulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity na nag-ugat sa kanyang war on drugs noong panahon ng kanyang panunungkulan. Sa Pangasinan, nakatutok ang pulisya sa mga magsasagawa ng rally tulad ng isinagawang prayer rally sa Dagupan City noong Sabado at motorcade na nagsimula sa Lingayen Baywalk noong Linggo. Minomonitor natin yung mga possible mag-conduct ng mga rally o yung mga kababayan natin na magbigay ng kanilang sentimiento. Pinayuhan ng pulisya ang iba pang grupo sa probinsya na nagbabalak magsagawa ng pro-Duterte rally na makipag-ugnayan sa kanilang hanay. Para masiguro natin na maging peaceful o hindi magkaroon ng untoward incident doon sa mga gatherings nila, nagde-deploy tayo ng mga police personnel. Nakahanda naman daw ang Pangasinan Police na magpadala ng augmentation force sa alinmang bahagi ng bansa na may matinding pagkilos dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa politika. Siguraduhin na maging responsable sila, maging maayos na hindi sila makakabala sa kapwa nila, kababayan din dito sa ating probinsya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Target palay production naabot sa mahigit 7,000 metric tons na kamit na sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Mahigit 300 kaban ng palay ang naani ni Mang Jesus sa 3 ektarya niyang palayan sa Mangaldan, Pangasinan. Masasabi raw ni Mang Jesus na maganda ang resulta ng anihan ngayong cropping season. Karaniwan daw kasi na hindi umaabot sa 300 na kaban ang kanyang naaaning palay. Malaking bagay raw ang magandang panahon sa nakalipas na mga buwan. Maganda na madam yan. Kaya lang mababang palay. Kunting kinikita.
Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, nakamit ng bayan ang target palay production ngayong cropping season na aabot sa mahigit 7,000 metric tons. Sa kada hektarya ng palayan, nasa halos 6 metric tons ang naani. Bunsod dito, tiniyak nilang palay sufficiency sa bayan hanggang sa mga susunod na buwan. Bukod sa magandang production, nasundan natin yung cropping calendar, planting calendar na binigay sa atin ng National Irrigation Administration. At siyempre yung dahil din sa mga intervention na binigay natin ng Municipal Agriculture Office at ng Department of Agriculture, yung planting target ng harvest na in-expect na harvest ay maganda ang naging resulta. Karamihan sa mga naaning palay ngayon ay iniimbak na muna ng mga magsasaka. Hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso, inaasahang may mga aanihin pang palay sa bayan. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, nasa 18 pesos ang kada kilo ng bagong aning palay, habang nasa 20 pesos naman ang kada kilo ng dried palay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga alagang aso at pusa sa Kalasyaw, Pangasinan nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Silipin sa report. Karga-karga ni Jenaline ang kanyang 2-year-old na Shih Tzu na si Z nang pabakunahan ng anti-rabies sa Barangay Benlag, Kalasyaw, Pangasinan. Pinadeworm na rin niya ang kanyang alagang aso. Binibigay ko po siyang parang treatment as a family po namin siya. Member of the family, yung caring namin, loving namin as a family din po talaga. Si Sister Mauricia, 5 alagang aso ang kanyang pinabakunahan. 2019 pa raw nang magsimula silang mag-alaga ng aspin. And then if they don't feel well, we bring them to the vet. At saka pinapakain every day, stable food ang pinapakain namin sa kanila. Bahagi ng Rabies Awareness Month ang pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga alagang aso, pati na ang mga alagang pusa. Binibigyan din sila ng libreng bitamina. Muling ipinaalala ng Municipal Veterinary Office ang pagiging responsableng pet owner tulad nina Jenaline at Sister Mauricia. Susuyurin ng Municipal Vet katuwang ang ilang volunteers at NGO ang 24 na barangay sa bayan para sa programa. Noong 2024, 3 kaso ng rabies sa mga alagang aso ang naitala sa bayan. Sana raw maging 0 case ngayong taon. Mapaalalahanan ang lahat ng may alaga ng aso para maging aware sila dahil ang rabies po ay patuloy pa rin na kumikitil ng buhay. Suportado ng Barangay Council ang programa. Bagamat hirap silang ipatupad ang aso mo itali mo na ordinansa ng bayan dahil sa kawalan ng impounding area, regular naman daw nilang pinaalalahanan ang mga residente. Kinakausap din yung mga may-ari ng aso na kung pwede, itali nila para avoid accident at yung mga makakagat ng aso. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang bata sa Lawag City ang natrap sa sinasakyan niyang kotse. Nasa maayos ng kalagayan ng batang babae na 2 taong gulang. Gamit ang bato, binasag ng mga pulis ang salamin sa likod na pinto ng kotse. Kwento ng guardian ng bata sa pulisya, iniwan niya saglit ang bata sa loob ng kotse nang nakabukas ang aircon. Pagbalik niya, nakalak na ang kotse. Doon na siya humingi ng tulong sa mga pulis. Posibleng pinaglaruan daw ng bata ang mga nakitang pindutan ng sasakyan. Nasagip ang bata matapos ang halos sa 1 oras. Edgar Matobato at Arturo Las Cañas na nasa kustudiya umano ng ICC, posibleng maging testigo sa trial ni FPRRD. Tutukan sa report. Posibleng tumestigo ang 2 aminadong dating miyembro ng Davao Death Squad sakaling umabot sa trial ang Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila'y si Edgar Matobato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Matobato na self-confessed hitman, ikinuwento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni Duterte noong mayor siya ng Davao. Si Las Cañas naman ang team leader umano ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot, naunang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matobato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte.
Sabi ni Las Cañas, binigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman, tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at aniyay sira ulo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Handang-handa na ang mga member school ng NCAA para sa Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Sa plug shoot pa lang, kita na ang excitement sa bawat manlalaro. Kwento ng ilang players, dala nila ngayong season ang kanilang mga naging aral noong Season 99. Sa Abril na isasagawa ang NCAA Season 100 Indoor Volleyball, pati na ang Juniors Basketball Finals. Mapapanood yan sa GTV at Heart of Asia. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. 4 na lalaki ang arestado sa pagbebenta ng peking ginto sa Porac, Pampanga. Naka-alerto Glam Calicdan, Dizon. Dalawa pa? Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng mga operatiba kontra sa mga armadong kalalakihan sa Sitio Pidpid, Barangay Manuwali, Porac, Pampanga nitong linggo. Matapos ang transaksyon sa pagitan ng mga pulis na nagpanggap bilang buyer ng gold, biglang lumitaw mula sa matataas na damo ang iba pang kasabwat ng sospek at nagpaputok sa mga otoridad. Agad namang nakaganti ng putok ang mga operatiba, dahilan upang mahuli ang 4 na sospek. Yung transaction natin hating gabi po, papunta pa lang po yung bibili natin doon nagpaputok na po sila. Kasi yun po yung nila na takutin yung tao para iiwan yung pera. Bukod sa bentahan ng peking ginto, lumitaw rin sa investigasyon ng pulisya na ang mga naarestong sospek ay may kaugnayan sa insidente ng pananaksak sa isang 55 anyos na lalaki mula sa Baguio City noong March 11. Meron po silang nakatransact na mga from Baguio City na wherein nahikayat nila na pumunta dito sa Porac para ibenta yung mga gold nila na fake. Upon arrival ng mga victim natin doon, dala yung pera. After ho nila binilang yung pera, inagaw na nila yung pera and then sinaksak ho nila yung victim natin. Na-recover sa operasyon ng isang piraso ng peking ginto, budol money, isang revolver, shotgun, mga bala, granada, jungle bolo at iba pang kagamitan. Bukod sa mga naarestong sospek, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang iba pa nilang kasamahan. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta bumili ng ginto kung kani-kanino at siguraduhing lehitimo ang mga kausap bago makipagtransaksyon. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Arestado ang 3 lalaki na nahulihan ng iligal na droga at patalim sa magkahiwalay na checkpoint o COMELEC checkpoint sa Cabiao, Nueva Ecija. Unang naaresto ang 38 anyos na lalaki nang tangkay nitong iwasan ang mga otoridad sa COMELEC checkpoint sa Barangay San Vicente. Sa pagbapadali ng sospek, sumemplang ang kanyang motorsiklo kaya nasa kote ito. Habang inimbestiga ng sospek kung bakit nito tinakbuhan ang mga otoridad, kalaunay nadiskubre na may dala pala itong iligal na droga. Nakuha mula sa sospek ang 6 na pakete ng shabu na tumitimbang ng 10 grams at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Kasunod namang naaresto ang 2 lalaki matapos mahulihan ng shabu, marijuana at patalim sa COMELEC checkpoint sa Barangay San Fernando Sur sa parehong bayan. Nasita ang magkaangkas na sospek dahil walang suot na helmet. Habang nag-iinspeksyon ang mga pulis ay nakita ang isang patalim, 4 na plastic sachet na pinaniniwala ang shabu na may timbang na 3 grams at may street value na 20,400 pesos. Nakuha rin ang isang metal container na may lamang 10 grams ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1,200 pesos. Wala pang pahayag ang 3 naarestong sospek.
Umabot ng 1,426 na iba't ibang klase ng baril ang nakumpiska ng pulisya sa Ilocos Norte mula nang mag-umpisa ang gun ban noong January 12. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, karamihan sa mga ito ay voluntaryong isinuko at idineposito sa police station, habang ang iba ay nakumpiska sa pamamagitan ng search warrant operation. Napag-alaman na may mga lisensyadong baril na idineposito ng mga politiko. Ang mga baril ay ipapasakamay ng PNP Regional Office para masigurong hindi magagamit sa nalalapit na eleksyon. Umaasa ang kapulisan na magiging mapayapa ang eleksyon dahil wala pang naitatalang kaguluhan sa lalawigan. Ang bayan ng Pagudpud, Solsona, Pasukin, Badok at Lawag City ang dating nasa areas of concern nitong nakaraang 2022 elections na ngayon ay babantayan pa rin ng pulisya. Isang dambuhalang blue marlin ang nahuli sa dagat sa Santa Maria, Ilocos Sur. Umabot ng 130 kilos ang bigat ng nahuling isda. Dahil sa sobrang bigat, pinagtulungan itong buhati ng mga mangingisda. Makikita sa kanilang muka ang sobrang saya dahil sa malaking biyaya. Agad naman daw itong naibenta sa halagang 250 pesos per kilo. Madalang daw silang makahuli ng malaking blue marlin kaya laking pasasalamat ng mga mangingisda sa biyayang ito. Sa gitna ng makulay na pangangampanya ngayong papalapit na eleksyon 2025, napaisip ba kayo kung ano ang itsura ng eleksyon matapos ang World War II? Yan ang tatalakayin sa podcast ng Batikan at award-winning journalist na si Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Ang inyo pong napapakinggan ang Mambo Magsaysay. Yan ang tinaguriang pinakaunang viral presidential campaign jingle na ginamit ni dating Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953. Ang kwento sa likod ng jingle na yan, hihimayin ni Severino kasamang history at political science experts, pati na ang anak mismo ng composer ng jingle na si dating Senador Raul Manglapus. Sabay-sabay tayong maki-Throwback Thursday ngayong March 20 sa iba't ibang streaming platform ng GMA Integrated News. Carla Abellana at iba pang kapuso artists nagpasaya sa selebrasyon ng Paniki Town Fiesta sa Tarlac. Tunghayan sa report. Isang hindi malilimutang gabi na puno ng musika, sayawan at kasiyahan ang pinagsaluhan ng mga kapusong Panikenyo sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Paniki, Tarlac. Intense energy ng crowd ang sumalubong sa cast ng mga batang riles na sina J. Arcilia at Rahil Birria. Sobrang nagpapasalamat po kami sa mainit po na lang ng pagtanggap sa amin. Ang ingay po nila and grabe po yung pagsuporta nila sa mga batang riles pati sa mga asero. Kita-kita po namin na nanonood talaga sila, di ba? Grabe. First time ko na-experience yung ganitong crowd na talagang sobrang saya nila kasama and sobrang nag-enjoy din kami. Napasabay sa kantahan ng audience nang mag-perform ang cast ng Mami Dires na sina Riel Lumadilla at Shane Sava. First time namin dito sa Paniki, Tarlac at hindi namin in-expect na umabot dito ang Mami Dearest. And actually, gusto po namin magpasalamat sa mainit na pagsuporta at mainit na pagtanggap sa amin ni Yaya Flor. Thank you so much, So, guys. ayan, maraming salamat po Paniki, Tarlac. Back-to-back song numbers ang hatid ni kapuso artist Larkin Castor. At tanghalan ng Kampiyon Season 2 Grand Champion Tala Gatchalian. Actually excited yung mga kapuso so far kasi nung pinost ko yung teaser pa lang, marami nang nagsabi na abangan kita, puntahan kita. So excited din ako kasi makikita ko rin ulit yung mga kapuso na. Ako naman po, ito po yung first time ko na kakanta sa regional TV. And sobrang excited po ako na ma-meet din yung mga tao and makita sila, makantahan sila. Tilian at hiyawan naman ang sumalubong kay kapuso actor E.A. Guzman na todo pagpapakilig sa fans. Sobrang thankful ako sa mga kapuso natin na taga Paniki Tarlac dahil sa napakainit na pagtanggap sa akin. Hindi lang sa akin kundi sa ibang kapuso artists na nag-perform tonight.
maraming salamat po. And sana po, makita-kita tayo ulit soon. Mas tumindi ang excitement nang masilayan na ng mga Panikenyo si Kapuso actress Carla Abellana na game ring nakipag-selfie sa fans. Saya silang lahat, masarap yung panahon, enjoy sila, ang galing ng mga kasama ko nag-perform. So happy kaming lahat, syempre. And of course, we hope may mga Panikenyos happy din sila. Host ng palabas si Sparkle artist Kaloy Tingkungko na nakipaglaro pa sa audience. At dahil summer season is fast approaching, ibinahagi ng ilang Kapuso artists ang kani-kanilang summer plans this 2025. Well, I mean, wala pa kaming plans, but syempre gusto ko mag-beach kasi masarap mag-beach syempre sa summer. Ano muna ako, mag-workout muna para, mas toned pagpunta sa beach, diba? Probably out of the country. I'll plan it still with my friends, so yun pa lang ang meron tayong plano. Si Carla naman, tahimik at peaceful summer vacation with her family lang daw ang gusto. During Holy Week, mag-out of town kami. Doon lang naman sa bahay namin sa Tagaytay. So, tahimik lang, away from the city. Ang GMA Regional TV Kapuso Fiesta ay bahagi ng makulay na selebrasyon ng Paniki Town Fiesta 2025. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.